Mga sanggay, Pilipinas na naman ba ang susunod sa digmaan o susunod na lulusubin mga sanggay? Kasi may mga kumakalat ngayon sa social media no, na tila baga takot na takot kasi grabe itong nangyayari sa ating mundo ngayon. Itong sigalot ng mga bansa, padami po ng padami mga sangkay. Biruin nyo yung isa pang superpower pagdating po sa military ngayon mga sangkay, nakalaban ng India, itong Pakistan mga sangkay, may binabalak po na magpalawak mga sangkay ng kanilang mga nuclear daw. So medyo ano to mga sangkay, lumalalim po itong mga sigalot ng mga bansa at ang Pilipinas, alam naman po natin, nandyan po yung China. Ngayon, ang Japan, mga sangkay, ay nagsalita na nag-aalala sila ngayon sa tumitinding ginagawa ng China sa Pilipinas. So ang tanong, next na ba ang Pilipinas nahaharap sa digmaan o lulusubin ng China? Pag-usapan po natin ito mga sangkay. But anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto na mga sangkay, pag-usapan po natin ito ngayon kasi masyado po itong mainit na usapin. Patungkol po ito sa mga digmaan na nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang Pilipinas na nga ba ang posibleng sumunod sa digmaang nagaganap ngayon ng maraming mga bansa, mga sangkay? Biruin nyo, ang Russia hindi pa rin po tapos. Diba? Ang Russia hindi pa tapos, ang Ukraine at sa Middle East, mga sangkay, palawak ng palawak. Ang Pilipinas ay may potensyal na humarap sa digmaan. Ang Taiwan, ganun din, mga sangkay. South Korea, North Korea, India, laban po sa China or India, Pakistan, mga sangkay. So, masyado pong tumitindi itong nangyayari ngayon. Ngayon, ito ang balita. Ang Japan daw, mga sangkay, ay nababahala sa agresibong kilos ngayon ng China sa West Philippine Sea. So ano, may binabalak ba ang China ng masama? At gusto nilang sumabay sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo mga sangkay na malawakang digmaan? Eto, pakinggan po natin. Ang Japan kasi, mainit din po ito, mga sangkay sa China. Kasi dahil din po sa pinag-aagawan nilang teritoryo, mga sangkay, sa may singkako. At kaparehas sa Pilipinas ito. Kaya nga lang, ang Japan, pumapalag mga sangkay. At may mga magagandang kagamitan. Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China So kanino kaya pumanig dito ang Japan? sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Nitong Lunes, ginunita ang ika-71 anibersaryo ng Japan Self-Defense Forces dito sa Pilipinas. Pati na rin ang lalong pagpapatibay ng defense and security cooperation ng dalawang bansa. Dumaong sa Manila South Harbor ang Japan Maritime Self-Defense Force vessel JSISE. So yan po, yung sinasabi natin mga sangkay, ang Japan, meron po silang mga matitinding pandigma. So talagang kaya po nilang makipagsabayan sa China kung ano man ang gagawin nitong mga Chinese, mga sangkay. Isa ito sa pinakamalaking Hyuga-class helicopter destroyer. Dito, binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya ang kahalagahan ng pagpapabuti pa ng bilateral defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Isang milestone ang inaprubahang reciprocal access agreement para sa mga aktibidad tulad ng joint exercises at disaster relief. Magiging helpful ito lalo't maging ang Japan nababahala rin daw sa panggigit-git at pangwawater cannon ng Chinese Coast Guard sa ilang BFAR vessels nitong lumipas na linggo habang papunta sa may Baho de Masinloc para magpadala ng suporta sa mga mangingisda. So, sa madaling sabi mga sangkay, itong ugnayan ngayon ng Japan Forces at Philippine Forces, ito tumitindi. Meron po sila mga gagawing mga military exercise na magkasama po sila. So, malamang sa malamang, magagalit na naman po dito yung China. But of course, wala po sila magagawa dyan. Kasi ang Japan, mga sangkay, agresibo yan eh. Palag kung palag talaga yung mga yan. Alam naman po natin, yung mga Japanese mga sangkay, kung pag-aaralan po natin ng
World War II. Isa rin po yan sa mga eksperto pagdating po sa digmaan. Kung kaya't hindi po sila natatakot mga sangkay ngayon, laban po dito sa mga Chinese. Japan opposes any unilateral attempts to change the status quo by force, as well as any action that increase tensions in the South China Sea. And the Philippines is an important strategic partner of Japan for peace and stability in the region. Akalain nyo mga sangkay, no? Talagang naman ang panahon. Talagang umaayon din mga sangkay sa mga nangyayari ngayon kasi itong Japan, may kakayahan po sila na pumalag sa China. Para sa akin mga sangkay, mas okay po itong Japan na makikialam sa ating rehiyon kaysa po sa Amerika. At ang Japan mga sangkay, alam po ng China, dahil malapit lamang po ito sa kanila, na may kalalagyan sila just in case banatan po nila ang Pilipinas. Kasi ito, may mga nakikita po ang pananakot mga sangkay na at any moment daw po lulusubin ng China ang Pilipinas. Isip-isip ko, hindi ganun kadali yun, guys. Isipin nyo, kapag ginawa yan ng China, sino mga kalaban nila? Napakarami. South Korea, India, ano pa, itong Japan. Yan po yung isa sa mga matitinding kaaway nila mga sangkay dito sa Asia. So, kapag gumalaw sila ng ganyan, kahit nga po sa Taiwan, kapag ginawa nila yung sa Taiwan, may kalalagyan din po talaga itong mga Chinese. Kasunod nito, bumalik na sa bansa ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Yan naman po yung sa atin mga sangkay. Mula ito sa isang deployment sa Japan para sa ikalawang trilateral maritime exercise. Ginawa ito mula June 6 hanggang June 20 sa Kagoshima kasama ang United States at Japan Coast Guard. Ayon sa PCG, pinatibay nito ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa komunikasyon, maritime law enforcement, disaster response at emergency operations. Ngayon, masasabi raw nilang mas handa na ang BRP Teresa Magbanwa sa pagmamonitor sa mga kritikal na bahagi ng West Philippine Sea gaya ng Escoda Shoal kung saan naitala ang panggugulo ng Chinese Coast Guard noong April 2025. Marami po tayo natutunan in terms of interoperability, communications wise, mga doctrines on how to conduct search and rescue, and maritime environmental protection. Iba po kasi pag nasa actual scenario po na ginaganap yung exercise na yan. Sa level po ng Coast Guard, lagi naman po kami handa sa mga bang issues or problema na pwede namin kaharapin para sa ating bansa. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha. Okay. So ayan mga sangkay, ang Japan ay nag-aalala sa ginagawa ng China. Pero ito lang masasabi ko guys huwag kayong mag-alala mga sangkay. Hindi po ganun kadali nagagalaw ang China. Isipin nyo na lang to kapag ginawa nila. Ang China po mga sangkay ay ang world largest economy. I don't know, second world largest economy kasi number 1 pa rin po yung bansang Amerika Pangalawa po sila. Pag ginawa nila yan, magbaback to zero sila. Kasi masisira na naman po yung mga magaganda nilang syudad Sobrang advanced pa naman po ng China. So, kapag nangyari yan, mga sangkay, kumbaga kahit po malakas silang bansa, marami rin naman po silang makakalaban, sayang yung kanilang mga inumpisa na pagsasaayos po ng ekonomiya. So, hindi po ganun kadali na papasok ang China sa digmaan. Kaya sa mga nagpapakalat dyan, naku, nagpapahalata kayo, mga duwag kayo diba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Sinabi ng Japan na nag-aalala sila sa ginagawa ngayon ng China sa Pilipinas. Tingin nyo nga ba ang Pilipinas ay posibleng sumunod sa digmaan? Comment down below. Ano po ang inyong mga opinion? Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo ng mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.